Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So tatlong araw na po tayong nagle-lecture about how to prevent headaches. Ayun, at nandito pa rin tayo, ang setting natin ay Las Vegas pa rin. Dito pa rin tayo sa bahay ng aking uncle dahil po ay nag-pre-record na po ako para na hindi po ako mag-cramming at mag-rattle sa araw na ito. Kasi syempre, pabalik na po kami, marami akong tatrabahuin, pabalik ng trabaho, this is the first day of work. So this is kailangan ko talagang mag-pre-record. Okay? So we discussed about how to prevent headaches for the past 2 days. This is the third day. So I hope you guys are gonna join me again. So i-discuss ko lang po, meron tayong how to prevent headaches. Ang nauna natin for the past 2 days ago, we nag-mention tayo ng 5, which is exercise, sleep, stress management, limit caffeine, hydration. Di ba? Yun po ang ating first 5. And then nag-discuss tayo kahapon about choose nutritious foods, keep a headache diary, drink water. Okay? So, ngayon po, ang i-discuss po natin naman ngayon is ang next natin na way to prevent headache is of course avoid skipping meals. Alright, avoid skipping meals. Okay, so yun po ang ating topic. So pag sinabi natin avoid skipping meals, mga masters, kasi yung katawan po natin ay kailangan po natin talaga na i-feed yan. Dinidiscuss ko palagi yan na i-consider po natin yung katawan natin as a machine, or let's say for example a car. So ang kotse po ay marami po siyang mga parts. So let's say for example may gasolina, gas tank, gas pedal, brakes, may mga parts po siya, mga gulong, at syempre yung makina mismo, ang kanyang wiper, maraming parts po yan. So kailangan po natin intindihin na each part of the car or each part of that vehicle has its own specific function. So syempre alam naman natin kung anong function ng gulong at paano po magiging successful ang function ng gulong is kahit brand new po yan ang gulong mo, kung ang iyong gulong ay flat, o syempre hindi rin magpa-function ang mababuti or hindi ka rin makapag-travel. O syempre bagong-bago yung kotse mo pero walang gasolina. O, di ba? Pag walang gasolina yung kotse mo, kahit na bago, brand new pa yan, kahit anong kamahal pa yan, natural, itatago mo rin yan sa bahay mo. Gagrahin mo lang yan. Kasi, yan po ay wala po siyang gasolina, kaya hindi po siya aandar at hindi mo siya mapapakinabangan. Alright? O battery. O, di ba? Kailangan papalitan din yung battery. Subukan ko lang po mga masters, magsasaksak lang po ako ng ito. Okay? So si G natin ay nandyan lang po sa gilid. Hahayaan na muna natin si G. Okay? Nandyan po si G. Buntot lang po yung makikita natin. Hindi natin mamaya iikot yan. Alright. So, avoid skipping meals. So, ang purpose po ng meals is like the fuel of our body. It's like gasolina. So kung nagda-drive ka po ng halimbawa, nagda-drive ka ng 10 hours, katulad sa amin, nag-drive po kami from last week. At sa bumalik kami ng Sunday, di ba? So nag-drive kami ng almost 12 hours kasi hindi naman kami mabilis nag-drive. So it means na ang kotse namin, every time na umabot ng specific miles, kasi miles mong gamit dito sa US, hindi po kilometers, specific miles po ay kailangan po namin ay gumagastos o kumakain po ng gasolina, nagkukonsume po ng gasolina ang ating kotse.
So it means that every few miles that we have to gas up. And gassing up requires you to choose the right kind of gas. Alright mga masters and mga ka-G. Yan po, at si G natin ay umiikot. Nagtatago po siya. Nagtatago po ang ating G. Alright. So, kailangan po kung yung kotse po ay medyo mahal yung kotse mo. So, kailangan din po, maganda din po yung iyong gasolina. Yung pipiliin mong gasolina, siyempre yung yung pinakamahal din. Kasi pwede ka namang bumili ng mura, yung pinakamura na gas. Pero siyempre, kung ang requirement po ng sasakyan mo is yung high octane talaga, at gumagamit ka ng regular ng gas, siyempre meron po siyang detrimental effect in the future. Hindi mo pa siya medyo makikita yung problema, pero in the long run po ay makikita mo yan sa andar ng makina. Or siyempre, hindi lang po gas yung pinag-uusapan natin dito, kasi pwede din nating alagaan. Siyempre, alagaan din natin yung gulong natin, yung hangin, at siyempre, yung change oil natin. Gagamitin din po yung tamang oil, fully synthetic ba or semi-synthetic or 50-50. May mga ibang mga requirements po yan. At syempre, battery, yung windshield wiper fluids, brake fluids, marami po yan. So yan po ang ating dinidiscuss palagi. Ating po topic yan noon, which is it's connected to avoid skipping meals. Kasi pag hindi mo pa pinifeed ng mabuti po ang katawan mo, or hindi mo po pinapakinggan o hindi mo ba pinapalitan at refill ang mga kailangan ng kotse mo, somehow in a few months your car will just stop working, or hindi naman talaga stop working, kundi baka pwede kang madisgrasya. Yan po. So din po sa katawan natin, but fortunately human body or ang ating system, it takes 10 to 20 to 30 years para po ito ay mag-adapt. So that is what we call the ang time na ang katawan natin ay nagko-compensate, which is the compensation time or period, which is 10, 20, or 30 years. Depende po sa iyong katawan kung medyo maganda yung iyong genes, or maganda po yung iyong built ng katawan mo, ng iyong immune system. Kung hindi, palagi ka magkakasakit. Diba? So, yun po. Avoid skipping meals. So, ako po ay nag-promote talaga na eat 3 times a day. So, you follow the My Healthy Eating Plate Guide. And of course, na-discuss na rin natin yan. And ang pinaka-importante po dyan is you have to make sure na kompleto yung ating meals. Sa breakfast, the best time for breakfast is 7 to 8 in the morning, and 12 to 2 at noon or afternoon for lunch, and 6 to 8 or sometimes 5 to 7 for dinner. So we have to make sure that we have at least 4 to 6 hours gap between breakfast, 4 hours gap between breakfast and lunch, and 6 hours gap between lunch and to dinner. So yun po ang pinaka-proper way. And kung kailangan po ay avoid natin yung mag-diet. Talaga. Alright, so next po is establish a regular sleep habit. So kailangan po natin talaga na matutulog tayo sa regular na pattern or habit or time. So ang pinaka-importante po dyan mga masters is dapat by 10 or 11 o'clock, before 11 po ay nakahiga na po tayo, at tayo po ay kailangan na ay naka-prepare na for sleep. Kasi from 10 o'clock to 4 o'clock, kung tayo ay tulog na tulog during that particular window time, ay magkakaroon po tayo ng chance. Okay? Nag-lecture na po ako ng isang one of the past days ng sleeping patterns and the stages of sleep. So yun po, importante po yan. Sana po ay ma-follow nyo po yan, dahil po importante po talaga na malaman natin ang cycles ng ating tulog. Kasi para maabot natin yung pinaka-importante na part ng ating tulog, which is the stage 3, the non-rapid eye movement, stage 3, wherein siya po ang nagre-repair. Pag naabot natin yan, magre-repair po ang ating katawan. Siyempre, yung cells natin ay nagre-repair, at yan ang pinaka-importante. So, stage 1, stage 2, stage 3 ng non-rapid eye movement. And of course, ang rapid eye movement, which is the stage 4,
So yan po ang mga stages na kailangan nating daanan sa pagtulog. So, pag hindi po tayo natutulog sa mas magandang oras or sa tamang oras, ay hindi din natin maaabot yung mga stages na yan. And you have to make sure, mga masters and mga ka-G, nang patay po yung ating ilaw habang po tayo natutulog. We have to make sure that the lights are turned off so that we have we will be able to stimulate our brain, especially our pineal gland, to produce melatonin and to make sure that it rejuvenates our organs and especially our immune system. And because the pineal gland is also a master gland, na po siya po yung nagko-control sa halos lahat ng mga organs po natin. Maliit na organ lang po yan sa gitna ng ating brain, pero po siya ay nagbibigay po ng nagko-command ng functions at responsible for producing melatonin, which is also responsible for making us sleep well at night. So tandaan din po natin na sa gabi po dapat matutulog at hindi po sa umaga. Dahil po ang gabi, yan po ay ginawa po tayo para matulog sa gabi at hindi po pang umaga. Kaya unfortunately, sa mga night shifts at graveyard shifts dyan, yan po ang mawawala po sa atin ng chance na mag-repair yung mga organs. Kaya most of the time ay marami po mga problems like liver, kidneys, because those organs are not able to repair during the time that they're supposed to repair at night. Okay? So I hope na may nag-learn po kayong araw na ito at maraming salamat po at mag-proceed tayo ulit bukas sa ating next topic at paganda po yung topic natin. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. At kita-kits tayo sa ating premiere marathon mamaya sa Bahay Kulitan. And again, this is your Master Worm and G. God is great. Yahoo!